Mga Lodi pasensya na, Tagalog audio novel muna tayo ng Super Gene. Dito mas detalyado ang mga pangyayari kaysa sa manga. Kabanata 11 hanggang Kabanata 20. Kabanata 11. Hansen ay nagkukutkot ng hukay sa paanan ng bundok, plano niyang ilibing doon ang higanteng palakol na ginto. Kahit na nakatakas siya sa paghahanap ng anak ng langit sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa dugo ng tagapagpatay, may limitasyon kung gaano katagal siya maaaring magbagong anyo. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang uri ng kaluluwa ng hayop, ang mga kaluluwa ng hayop na nagbabagong anyo ay maaaring direktang magbigay ng malaking pagbabago sa katawan ng tao na maaaring hindi matiis ng mga may mahinang gene. Mas malakas ang nilalang na gusto mong magbagong anyo, mas maraming genopoint at katawan ang kailangan. Sa pangkalahatan, para sa mga primitive na kaluluwa ng hayop, ang bilang ng mga minuto na makatiis ang katawan sa pagbabagong anyo ay katumbas ng bilang ng mga primitive na genopoint na nakuha. Bilang karagdagan, ang isang mutant na genopoint ay maaaring suportahan ang 10 minuto ng pagbabagong anyo gamit ang mga primitive na kaluluwa ng hayop, at naman, ang 10 primitive na genopoint ay maaaring suportahan ang 1 minuto ng pagbabagong anyo gamit ang mga mutant na kaluluwa ng hayop. Ngayon si Hansen ay may 8 banal na genopoint na maaaring tumagal sa kanya ng 8 minuto lamang para sa pagbabagong anyo bilang isang dugo ng tagapagpatay. Kahit na binibilang ang mga ordinaryong, primitive at mutant na gene na nakuha niya ng sama-sama, maaari siyang magbagong anyo ng mas mababa sa 10 minuto. Sapat na iyon para makatakas, ngunit kung lalaban siya sa isang grupo ng mga tao, maaari lamang siyang pumatay ng 1 o 2 bago matapos ang kanyang oras. Walang makakakita ng banal na kaluluwa ng hayop ng dugo kung hindi ito pinatawag, ngunit ang gintong palakol ay hindi maaaring gawing hindi nakikita. Ang taong pangunahing kanyang na-offend ay ang anak ng langit, ngunit ang kampanya ay isang pinagsamang isa, at ang palakol ay dapat na ang magkasanib na pakinabang ng lahat ng 3 gang. Sa makatuwid, si Hansen ay nagalit sa kanilang lahat at maaari lamang ilibing ang palakol sa lugar na iyon sa ngayon. Kung ibenta ang higanteng gintong palakol, dapat itong madaling magdala ng hindi bababa sa 2 milyon. Si Hansen ay nasa sabik pa rin matapos ilibing ang palakol. Ang isang banal na gamit ng dugo ay hindi kasing halaga ng banal na kaluluwa ng hayop ng dugo, ngunit itinuturing pa ring halos walang halaga. Kung kaya niyang ibenta ito, ang 2 milyon ay magiging isang maliit na halaga. Tungkol sa banal na kaluluwa ng hayop ng dugo, hindi pa naisip ni Hansen na ibenta. Ito ang pundasyon ng kanyang kaligtasan at tagumpay sa santuwaryo ng Diyos, at magiging katulad ng pagpatay sa gansa na naglalagay ng gintong itlog kung ibebenta niya ito. Pagbalik sa Steel Armor Shelter, nakita niya si Luo Tianyang na nagbabantay sa gate kasama ang iba. Ang bawat taong nagtangkang pumasok sa kanlungan ay pinagtanungan. Makikita mo ba kung anong mga kaluluwa ng hayop ang mayroon ako? Walang takot si Hansen dahil inilibing na niya ang gintong palakol. Isang binata sa gate ang huminto sa kanya at nais na magsagawa ng paghahanap sa katawan sa kanya, habang sinabi ni Luo Tianyang, bakit nag-aaksaya ng oras sa taong iyon? Paano ba posible na siya ay si Dollar? #K-off. Itinulak ng binata si Hansen at lumingon upang maghanap ng ibang tao. Tiningnan ni Hansen si Luo Tianyang nang may pangungutya at pumasok sa kanlungan. Ang lahat sa kalye ay nagkukwentuhan tungkol sa nangyari sa Sunset Slope. Nakikinig sa mga taong tumatawag sa kanya na doll, naisip ni Hansen, Damsu Xiao Chao. Sino ang nagsabi sa iyong tawagin akong doll? Natuwa siyang malaman na galit ang anak ng langit at naglakad pabalik sa kanyang silid. Sa ibang silid, nakatayo si Su Xiaochao sa harap ni Qin Zuan, halos umiiyak. Zuan, kailangan mong maniwala sa akin. Sinabi ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Talaga namang hindi ko kilala si Dollar, ngunit nakita ko lang siya minsan sa Zephyr Valley at bumili ng ilang mabilis na mantis mula sa kanya na ibinigay ko sa aking mga kapatid bilang regalo. Tanungin mo lang kung hindi ka naniniwala sa akin. Tinulungan pa nga nila akong dalhin ang mga mantis pabalik mula sa lambak. Hindi kita sinisisi. Gusto ko lang na makipag-ugnayan ka kay Dollar, sabihin mo sa kanya na handa akong bilhin ang kanyang banal na kaluluwa ng hayop ng dugo at gamit, at tanungin mo siya kung magkano ang gusto niya, kalmadong sabi ni Qin Zuan. Pero talagang hindi ko alam kung nasaan siya. Malungkot na sabi ni Su Xiaochao. Kung gayon hanapin mo siya. Huwag mong ipaalam sa sino man ang tungkol dito at hanapin mo siya ng palihim. Kung magawa mo ang gawain, gagantihan kita. Pinakita ni Qin Zuan si Su Xiaochao palabas pagkatapos niyang ibigay ang utos, hindi naghihintay ng kanyang sagot. Matapos siyang umalis, kumunat ang noo ni Qin Zuan, sino kaya si Dollar? Isa ba siya sa gang ni Fist Guy? O ang buong bagay ay pinlano ng anak ng langit?
Kung talagang mag-isa siya, kaya ko ba siyang makuha sa aking panig? Kung hindi ko kaya, maganda rin na bilhin ang banal na kaluluwa ng hayop ng dugo at gamit. Halos sa parehong oras, pinadalhan ni Fistguy ang kanyang mga tauhan upang palihim na hanapin si Dollar, sinusubukang bilhin ang banal na kaluluwa ng hayop ng dugo at gamit mula sa kanya. Kahit na ito ay isang pinagsamang aksyon, ang nag-iisang nagdusa ng pagkawala ay ang anak ng langit. Kung hindi dahil sa kanyang banal na palason ng bubuyog ng dugo, ang tagapagpatay ng dugo ay tumakas at wala nang makukuha sina Chinzuan at Fistguy. Ngayon ay makakabahagi sila ng ilang karne ng tagapagpatay ng dugo, kaya naging maayos ito para sa kanila. Gayunpaman, nawala ng anak ng langit ng isang mutant na bundok ng kaluluwa ng hayop at isang banal na palason ng bubuyog ng dugo, habang ninakawan ng banal na kaluluwa ng hayop ng dugo at gamit. Sino mang nasa kanyang lugar ay magagalit. Ang buong Steel Armor Shelter ay naghahanap kay Dollar, ngunit walang nag-ugnay sa kanya sa Asfric. Naglagay din ang anak ng langit ng presyo sa kanyang ulo, at nag-alok pa nga ng gantimpala para sa anumang mahahalagang impormasyon. Ang presyo ay napakaganda kaya't gusto pang ang ialok ni Hansen ang kanyang sarili para sa gantimpala. Kinain ng primitive na karne ng berdeng kaliskis na hayop. Nakuha ang isang primitive na Geno Point. Nakaluhod si Hansen sa mga palumpong, pinapanood ang isang malalim na lawa malapit sa kanya habang ngumunguya ng karne ng jerky na gawa sa berdeng kaliskis na hayop. Hanggang sa puntong ito, nakakuha siya ng 71 ordinaryong Geno Point, 26 na primitive na Geno Point, 0 mutant na Geno Point at 8 banal na Geno Point. Ang tansong ngipin na hayop ay unti-unting umuunlad, kaya't maaari lamang lumabas si Hansen upang manghuli ng ilang mga primitive na nilalang, umaasa na makakuha ng mas maraming primitive na Geno Point. Dahil ang baluti ng itim na salagubang ay magdadala ng labis na atensyon, maaari lamang siyang pumunta sa malalim na bundok kung saan walang pumupunta, natatakot na malaman ng anak ng langit kung nasaan siya. Sa kabutihang palad, ang santuwaryo ng Diyos ay napakalawak na mayroong maraming lugar kung saan hindi pa nakakatapak ang mga tao, kaya medyo madali para kay Hansen na mawala. Habang nakatitig sa malalim na lawa, biglang nakarinig si Hansen ng malayo na boses ng isang lalaki at agad na nag-iting. Kabanata 12. Di nagtagal, nakita ni Hansen ang isang binata na naglalakad patungo sa lawa, nakasuot ng marurumi at punit-punit na damit. Punong-puno siya ng mga sugat at pasa sa buong katawan at mukhang sobrang pagod. Kaibigan, may mga bakal ngipin na buwaya sa lawa, lumabas si Hansen mula sa mga palumpong at sumigaw mula sa malayo. Mabuti naman ang kanyang intensyon na babalaan ang binata, ngunit natatakot din siyang baka maalerto ang mga buwaya na kanyang gustong manghuli. Ang binatang ito ay mukhang sobrang pagod at malubhang na sugatan. Kung uminom siya mula sa lawa nang hindi alam na may mga buwaya doon, maaaring mapatay siya ng mga bakal ngipin na buwaya na nagtatago sa ilalim ng tubig. Nakita ng binata si Hansen at nagsaya. Ano ba ang lugar na ito? At paano ako makakarating sa Glory Shelter? Tanong niya, nakatitig kay Hansen. Glory Shelter. Nag-alinlangan si Hansen, nakatingin sa binata ng may pagtataka. Nasa Tekis Mountains tayo, hilaga ng Steel Armor Shelter, at hindi ko alam kung nasaan ang Glory Shelter na iyong binabanggit. Napakalayo na nang narating ko kaya nasa teritoryo na ako ng ibang kanlungan. Pabulong na sabi ng binata sa kanyang sarili, tumingin kay Hansen, at nagsabi ng halos may awtoridad. Dalhin mo ako sa kanlungan. Kumunat ang noo ni Hansen dahil hindi gaanong magalang ang tono ng binata. Tahimik niyang sinabi, magtungo ka patimog mula rito. Kung hindi ka masyadong mabagal maglakad, makakarating ka sa kanlungan bago magdilim. Kailangan kong manghuli, kaya hindi kita masasamahan. Naghahanda na si Hansen na bumalik sa damo, hindi inaasahan na biglang sasaktan siya ng binata sa likod. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa lupa, tumama ang kanyang ulo sa bato at nagsimulang damyugo. Ano ba ang ginagawa mo? Tinakpin ni Hansen ang kanyang sugat at tumayo, nakatitig sa binata. Ang gusto ko lang ay pagsunod, hindi mga kalokohan. Dalhin mo ako sa kanlungan. Malamig na tiningnan ng binata si Hansen. #KU. Tinawag ni Hansen ang kanyang tansong palaso at itinutok ito sa binata. Mga walang kwentang pangunahing kasanayan sa palaso na itinuro sa pinagsamang sapilitang edukasyon. Kahit na ang aking mga kaluluwa ng hayop ay nasira lahat sa paglalakbay ko rito, ang mga basura tulad mo ay hindi maihahambing sa akin. Mapamaingking tiningnan ng binata si Hansen, itinaas ang isang palad at hinampas ito sa palaso ni Hansen. Ang mga kamay ng binata ay hindi mukhang kamay ng tao, kundi parang hinulma mula sa isang buong piraso ng puting jade, naglalabas ng hindi kapani-pani walang ningning. Crack!
Ang palaso ng kaluluwa ng hayop ay naputol sa kalahati ng kanyang palad na parang kutsilyo na tumatalo sa kahoy. Hyper Geno Art. Sa kalahati lamang ng palaso na hawak niya, natakot si Hansen. Walang silbi ang agham at teknolohiya sa santuwaryo ng Diyos, ngunit ang sinaunang martial arts ay may hindi inaasahang mahalagang papel. Sa lahat ng Geno Point na nakuha, nagawa ng mga tao na magsagawa ng ilang mga mitolohikal na sinaunang martial arts sa totoong mundo. Gayunpaman, hindi ito ang tinatawag na chi kundi ang kapangyarihan ng mga Jin ang nagpapatakbo sa sinaunang martial arts. Kaya, mas maraming Geno Point ang nakuha, mas epektibo ang sinaunang martial arts. Ipinakita ng pananaliksik na ang sinaunang martial arts ay maaaring pasiglahin at ilabas ang potensyal ng mga Jin, nag-aalok ng pambihirang kapangyarihan sa sangkatauhan. Isang bagong uri ng martial arts ang binuo na tinatawag na Hyper Geno Arts. Ang Hyper Geno Arts ay malalim na nakaugat sa sinaunang martial arts, puno ng mga misteryo na hindi maipaliwanag ng agham. Ang kanilang mga pamamaraan ng pagsasanay ay karamihan ay monopolyo ng itaas na uri. Ang pinakamaunlad na Hyper Geno Arts ay ang hindi gaanong madaling makuha. Para sa mga nagtapos mula sa isang pampublikong paaralan ng pinagsamang sapilitang edukasyon tulad ni Hansen, ang Hyper Geno Arts ay hindi kailanman isang opsyon. Tanging ang mga advanced na paaralan ang nagtuturo ng mga pangunahing Hyper Geno Arts. Kung ang proseso ng pagkuha ng Geno Point ay inihambing sa paggawa ng putik na bakal, kung gayon ang Hyper Geno Arts ay maaaring magpasya kung ang bakal ay gagawing kutsilyo at baril o iiwan lamang bilang isang piraso ng metal. Ang pagkuha ng mga Jin upang gawing umunlad ang katawan ay simpleng pagkuha ng materyal, habang ang Hyper Geno Arts ay nagtuturo sa isang tao na gamitin ng epektibo ang materyal. Marami kang alam para sa isang basura tulad mo. Walang pakialam na tiningnan ni Hansen ang binata. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Magtuloy ka o mamatay. Muli niyang itinaas ang palad na parang jade na parang isang tagapagpatupad na handa ng gampanan ang kanyang tungkulin. Kung hindi susunod si Hansen, puputulan niya ang kanyang ulo. Kiss my ass. Tinawag ni Hansen ang baluti ng itim na salagubang at tinakpan ang kanyang sarili, sinipa ang binata gamit ang isang sipa sa paa. Hinahanap mo yan. Nagdilim ang mukha ng binata, ang kanyang palad na parang jade ay pumutol patungo sa binti ni Hansen. Clank! Ang binti ni Hansen ay naitulak palayo at may puting marka sa gintong baluti. Napilitan ding umatras ang binata mula sa sipa ni Hansen. Nagulat, masipag niyang tiningnan ang baluti ni Hansen. Hindi ito nasira sa ilalim ng aking Jadescan. Dapat ay baluti ng banal na kaluluwa ng hayop ng dugo. Ang isang basura tulad mo na may ganito kagandang bagay ay isang regalo lamang na ipinadala mula sa langit. Ibigay mo ang iyong baluti at ililigtas ko ang iyong buhay. Lumingon si Hansen at naglunsad ng isa pang sipa sa galit. Hinawakan ng binata ang binti ni Hansen at pinilipit ito, ibinagsak siya at bumagsak ng husto sa kanyang likod gamit ang tuhod. Ah! Sumigaw si Hansen, nararamdaman na mababali ang kanyang gulugod. Ang basura ay palaging basura, kahit na may banal na kaluluwa ng hayop. Ang binata na nagngangalang Zulongyan ay patuloy na hinampas si Hansen sa likod ng ulo, pinapalo ang kanyang ulo sa isang bato. Sigaw niya ng may pagkapuot, isuko mo ang banal na kaluluwa ng hayop. Hindi ito para sa mga basura tulad mo. Gago! Nag-aapoy ang dugo ni Hansen. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at sinundot ang mukha ni Zulongyan gamit ang kanyang helmet. Nag-splash ang dugo mula sa ilong ni Zulongyan. Tinakpan niya ang kanyang ilong at umatras. Nabawi ni Hansen ang kanyang kalayaan at agad na tinawag ang tagapagpatay ng dugo. Sa sandaling nagbago siya sa nakakatakot na figure, sinugod niya si Zulongyan. Patuloy na pinutol ni Zulongyan si Hansen, habang hindi pinansin ni Hansen ang lahat ng pag-atake mula sa kanyang matigas na kamay at mahigpit siyang hinawakan, ang ulo ng baka ay tumatama sa kanyang ulo. Sino ang basura? Sino ba ang gago? Sinapak ni Hansen ng paulit-ulit ang ulo ni Zulongyan. Kabanata 13. Okay, here's the translated text, keeping the original tone and style. Habang nahihirapan si Zulongyan na sipin si Hansen, hindi siya pinansin ng huli at sinundot ang mukha nito gamit ang ulo ng baka. Hindi nagtagal, nanlambot ang katawan ni Zulongyan. Nang sa wakas ay kumalma si Hansen, patay na ito, at ang mukha nito ay parang isang piraso ng karne na durog. Sa katawan ng isang tagapagpatay ng dugo at baluti ng banal na kaluluwa ng hayop, kahit na ang mga nagsasanay ng Hyper Geno Arts ay hindi makakalaban sa ganitong brutal na epekto. Binitawan ni Hansen ang katawan, at nahulog si Zulongyan sa sahig na parang isang pool ng putik. Nang tanggalin niya ang mga kaluluwa ng hayop, nakaramdam si Hansen ng matinding sakit.
Sobrang sakit sa ilang bahagi ng katawan niya na parang nabali ang kanyang mga buto. Natakot si Hansen na isipin kung ano ang maaaring nangyari. Napakasama ng kanyang mga sugat kahit na may pagbabagong anyo at baluti. Talagang kakaiba ang Hyper-Geno art ni Zulongyan. Kung siya ay may parehong mga kaluluwa ng hayop, hindi siya makakapantay kay Zulongyan. Tiningnan ng bangkay, nag-alinlangan si Hansen at pagkatapos ay hinanap ang katawan. Mayroong isang pitaka, walang pera ngunit may ilang mga kristal na credit card dito, mga deluxe na may mataas na credit line. Nakakita rin siya ng memory chip. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinira ni Hansen ang pitaka at mga credit card at itinapon ang mga ito, kasama ang bangkay, sa malalim na lawa, habang itinago ang memory chip. Ilang bakal ngipin na buwaya ang lumitaw mula sa tubig at kumagat sa bangkay. Di nagtagal, wala na ring natira kahit na ang mga buto. Napahinga ng maluwag si Hansen at tumalikod. Masyadong nasugatan para magpatuloy sa pangangaso, bumalik si Hansen sa Steel Armor Shelter, tinitiis ang sakit. Patuloy pa ring hinahanap ng gang ng anak ng langit si Dollar, at tumaas ang gantimpala. Sa kasamaang palad, walang nakakita kay Hansen, kaya walang makakaalam na si Dollar ay talagang si Asfrick. Patuloy pa ring pinag-uusapan ang tungkol kay Dollar sa mga kalye. Bumalik si Hansen sa kanyang silid at tiningnan ang tanso ngipin na hayop na naging tanso sa karamihan ng mga bahagi, bagaman ang lilim ay mas magaan pa rin kaysa sa isang tunay na mutant na tanso ngipin na hayop. Marahil ay mas matagal pa bago matapos ang ebolusyon. Nang teleport siya palabas ng santuwaryo ng Diyos, pumunta si Hansen upang magpatingin sa doktor. Na-diagnose na may maramihang bali ng buto, at matagal bago naayos ng doktor ang lahat ng ito. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring 10,000 si Hansen na nakuha niya kay Su Xiaoqiao, kung hindi niya kayang bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot. Pag-uwi mula sa ospital, isinara ni Hansen ang pinto at ipinasok ang memory chip sa isang smart gadget, sinusubukang alamin ang pagkakakilanlan ni Zulongyan. Nakatawid sa mga bundok at latian upang makarating sa Steel Armor Shelter at nagsanay ng Hyper-Geno art na mukhang napakatalino, si Zulongyan ay magiging isang napakamalakas na kalaban kung mayroon pa rin siyang mga kaluluwa ng hayop at hindi nasugatan. Ipinakita ng smart gadget ang mga nilalaman ng memory chip at kailangan lamang tumingin si Hansen ng ilang sandali bago siya nagsaya. Hyper-Geno Arts, ito ay isang tutorial para sa Hyper-Geno Arts. Halos tumawa ng malakas si Hansen. Ang hologram na nakaimbak sa chip ay isang hubad na babae na gumagawa ng kakaibang mga galaw habang nagbigkas ng mga mahiwagang panalangin. Sa bawat galaw, magbibigay din siya ng ilang paliwanag. Kahit na ang babae ay napakaganda, lubos na naaakit si Hansen sa kanyang pinag-uusapan at wala siyang ibang iniisip. Jad Escan. Hindi ba ito ang Hypo-Geno art na ginamit ni Zulongyan? Nakita na ni Hansen ang kapangyarihan ng Jad Escan nang gamitin ito ni Zulongyan, at lalo siyang nagsaya. Nang malok ang sarili sa silid sa loob ng 48 oras, sa wakas ay naalala ni Hansen ang lahat sa chip at sinira ito dahil maaari itong maging isang bitag sa hinaharap. Matapos panoorin ang tutorial ng Jad Escan, mas lalo pang nakumbinsi si Hansen na si Zulongyan ay dapat na isang mahalagang tao. Sinimulan ni Hansen na sanayin ang Jad Escan habang nagpapagaling siya. Naisip niya noon ang pagbili ng tutorial ng isang Hyper-Geno art pagkatapos niyang kumita ng ilang pera. Gayunpaman, ang mga maaaring mabili ay lahat mura, hindi katulad ng Jad Escan na masasabi niyang premium. Alam na ang pagsasanay ng Jad Escan ay maaaring mag-expose sa kanya sa huli, nagpa siya pa ring magsimula si Hansen. Kung hindi niya nakuha ang Jad Escan, maaaring hindi na niya magkaroon ng pagkakataon na magsanay ng isang premium na Hyper-Geno art. Nang magsanay ng ilang araw, naramdaman ni Hansen na ang kanyang katawan ay naging mas malamig. At ang temperatura ng kanyang katawan ay talagang 35 degrees Fahrenheit na mas mababa kaysa sa normal. Hindi ito isang hindi komportable, kundi isang nakakapreskong pakiramdam. Mas fit ang pakiramdam ni Hansen, na parang ang mga selula ng kanyang katawan ay puno ng enerhiya. Hindi na nagbago ang temperatura ng kanyang katawan habang patuloy siyang nagsasanay. Mas lalo pang gumanda si Hansen at mas lalo pang kinis ang kanyang balat. Hansen, ano ba ang ginagawa mo lately? Matagal na tayong hindi nagkikita. Mag-hangout tayo minsan. Lumabas ang hologram ng isang nakangiting gwapo na lalaking may mahabang buhok na kasing edad ni Hansen mula sa Comlink. Saan tayo pupunta? Natuwa si Hansen na makita si Zhang Danfeng, ang lalaking may mahabang buhok. Magkasama silang lumaki, at siya ang anak ni Mr. Zhang, ang abogado. Lumabas ka muna. Nasa akin din sina Han Hao at Zushi, at malapit na tayo, sabi ni Zhang Danfeng. Sige. Tumanggaw si Hansen at lumabas ng pinto.
May isang maliit na pribadong eroplano na nakaparada sa labas, at kumaway si Zhang Danfeng sa kanya mula sa upuan ng driver. Sumakay si Hansen at nakita ang isang babae at isang lalaki na nag-uusap sa likod na upuan. Ang babaeng nagngangalang Zushi ay napakaganda at mahinahon. At ang lalaki ay si Han Hao, anak ng matabang tiyahin ni Hansen. Ang tiyahin ni Hansen ay isang agresibong babae, kaya minana ni Han Hao ang apelyido ng kanyang pamilya. Ang apat na kabataan ay magkakasama ng lumaki. Gayunpaman, pagkatapos ng aksidente ng ama ni Hansen, maaari lamang siyang mag-aral sa pinagsamang sapilitang edukasyon, habang ang iba ay nasa mga pribadong paaralan. Tumanggaw si Hansen kina Han Hao at Zushi at umupo sa upuan ng co-pilot. Tiningnan siya ni Han Hao at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Zushi, hindi pinapansin si Hansen. Zushi, dapat mong makita ito. Kumaway lang si Dollar at nagbago siya sa isang halimaw na may mga binti ng kabayo, isang katawan ng tao at isang ulo ng baka na nakasuot ng gintong baluti. Wala nang nagawa ang anak ng langit at ang kanyang gang kundi panoorin siyang tumakbo palayo. Kabanata 14. Okay, here's the translated text, keeping the original tone and style. Medyo nagulat si Hansen nang makita niyang nagkukwentuhan si Han Hao. Hindi niya alam na napadpad din si Han Hao sa Steel Armor Shelter. 3 buwan na mas bata sa kanya si Han Hao, kaya dapat ay kakatapos lang ng kanyang kaarawan at nakapasok na sa santuwaryo ng Diyos. Dahil sa hindi malamang dahilan, kung ang mga wala pang 16 na taong gulang ay na-teleport, ang kanilang mga katawan ay magkakaroon ng hindi maibabalik na pinsala. Kaya ayon sa mga batas ng alyansa, dapat ay 16 na taong gulang na ang isang tao upang ma-teleport sa santuwaryo ng Diyos, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. Hoy Frenzy, saan tayo pupunta? Tanong ni Hansen kay Zhang Danfeng. Kahit nagwapo si Zhang Danfeng, nagiging baliw siya tuwing nakikipaglaban, kaya tinawag siyang Frenzy. Nagningning ang mukha ni Zhang Danfeng, Starlight Martial Hall. Ang aking idolo na si Tang Shenleo ay magkakaroon ng exhibition fight doon. Siya ang napili noong nakaraang taon, at ang kanyang mga kasanayan sa malapad na espada ay napakatalam. Punong-puno ng pananibik si Zhang Danfeng. Sa panahong ito kung saan ang lahat ay nakatuon sa ebolusyon, ang mga bituin ay hindi na nagmumula sa pag-arte, pagkanta, palakasan at esports, kundi sa pakikipaglaban. Sa santuwaryo ng Diyos, isang beses sa isang taon, ang Martial Hall ng bawat kanlungan ay magbubukas ng sabay-sabay, at ang mga nasa top 100 ay maaaring mailagay ang kanilang mga pangalan sa martial skill sa Martial Hall. Ang mga kampyon mula sa bawat kanlungan ay magiging karapat-dapat na makipagkompetensya sa isa't isa. At ganoon din ang nangyari sa lahat ng 4 na yugto ng santuwaryo ng Diyos. Ang top 10 mula sa bawat yugto ay maaaring mailagay ang kanilang mga pangalan sa Sacred Steel, na pampubliko sa lahat sa parehong yugto, at makuha ang titulo na, ang napili. At ang 10 napili ay magiging pinakamainit na mga bituin ng taon. Sa mga nakaraang taon, si Qin Zuan ang palaging kampyon ng Steel Armor Shelter, ngunit ang kanyang pangalan ay hindi kailanman nasa Sacred Steel, kaya hindi siya kailanman naging isa sa top 10 ng unang santuwaryo ng Diyos. Nakarank na numero 5 noong nakaraang taon, si Tang Shenleo ay kilala sa kanyang matatalim na kasanayan sa malapad na espada. Napakasikat niya sa mga kabataan at mas lalo pang minamahal kaysa sa top 4. Binabayaran siya ng hanggang 10 milyong level dollars para sa anumang exhibition match. Alam ang kanyang katanyagan, nagulat pa rin si Hansen nang makita niya ang punong-puno na Starlight Martial Hall na may kapasidad na higit sa 100,000 tao. Maraming mga baliw na tagahanga ang may hawak na mga karatula at sumisigaw ng pangalan ni Tang Shenleo. Nang lumitaw siya, isang babae ang sobrang nagulat kaya nawalan siya ng malay. Kung sana mailagay ko ang aking pangalan sa Sacred Steel tulad ni Tang Shenleo kahit isang beses sa aking buhay, alam kong nabuhay na ako. Manghang-mangha na sabi ni Zhang Danfeng. Magagawa mo yan, Frenzy. Ngumiti si Hansen at sinabi, pinapanood ang mga kabataang nasa paligid niya na nagkakagulo dahil sa paglitaw ni Tang Shenleo. Napakahirap. 3 buwan na akong nasa santuwaryo ng Diyos. Kahit na bumili ako ng ilang primitive na karne at isang primitive na kaluluwa ng hayop, mahirap pa rin para sa akin na manghuli ng anumang mutant na nilalang. Kung makakabili ako ng mutant na kaluluwa ng hayop, mas madali sana. Pero kahit na may pera ako, hindi naman lahat ay nagbebenta ng kanilang mutant na kaluluwa ng hayop. Umiling si Zhang Danfeng na may mapait na ngiti. Naisip ni Hansen ng may pagsisisi, ang tanging bagay na maaaring dalhin mula sa santuwaryo ng Diyos patungo sa totoong mundo ay isang kaluluwa ng hayop, habang maaari lamang itong gamitin ngunit hindi ipagpalit doon.
Kung hindi, makakagawa ako ng mga mutant na nilalang at makakakuha ako ng ilang mutant na kaluluwa ng hayop sa huli, na talagang makakatulong kay Frenzy. Haha, kung gayon mas maswerte ako kaysa sa iyo, Danfeng. Kakapasok ko lang sa santuwaryo ng Diyos at nakakuha na ako ng mutant na kaluluwa ng hayop. Sayang lang na hindi ka nasa Steel Armor Shelter, kung hindi, magkakasama tayong manghuli at matutulungan kita, mayabang na sabi ni Han Hao. Nakakuha ka na ng mutant na kaluluwa ng hayop. Sabihin mo ang totoo, hinuli mo ba ito o binili mo? Sigaw ni Zhang Danfeng, nakatitig kay Han Hao. Siyempre hinuli ko ito, malakas na sabi ni Han Hao. Tumawa si Hansen sa kanyang sarili. Simula noong bata pa siya, palaging nagtataas ng boses si Han Hao kapag nagsisinungaling siya. Marahil ay binili ng kanyang mga magulang ang mutant na kaluluwa ng hayop para sa kanya gamit ang napakalaking halaga ng pera. Ang pinakamurang mutant na kaluluwa ng hayop ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, at ang mga magaganda ay 10-10 milyon. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit hinahanap ng kanyang mga kamag-anak ang lumang bahay. Isang malaking gastos iyon para sa kanila. Kahit na kumita ng maraming pera ang kumpanya, marahil ay naubos na nila ang lahat ng iyon ngayon. Talagang nakamamanghang si Tang Shenleo. Kahit na ito ay isang exhibition fight lamang, ang kanyang mga kasanayan sa malapad na espada ay napakabilis at napakatalim na halos hindi nakikita ang kanyang malapad na espada. Pagkatapos manood ng ilang sandali, alam ni Hansen na si Tang Shenleo ay dapat na nagsanay ng mga premium na Hyper Geno Arts at natuto ng kanyang mga kasanayan sa armas mula sa mga masters, at hindi siya makakapantay kay Tang Shenleo. Nanalo si Tang Shenleo sa laban at tinawag ang isang kaluluwa ng hayop upang magtanghal, nagbagong anyo sa isang 3 metrong taas na Tyrannosaurus na nilalang at dinurog ang isang malaking bato gamit ang kanyang ulo, nagdulot ng pagsigaw. Banal na kaluluwa ng hayop ng nagngangalit na Dementor. Gagawin ko ang lahat para sa isang kaluluwa ng hayop na tulad nito. Tinitigan ni Zhang Danfeng si Tang Shenleo, na nagbago sa isang halimaw na may nakabubukang bibig. Wala ito. Ang kaluluwa ng hayop na ito ay hindi katulad ng kaluluwa ng hayop na mayroon si Dollar. Nagkukwentuhan si Han Hao tungkol kay Dollar na parang siya mismo. Kailangan ng isang labanan para malaman. Idolo ni Danfeng si Tang Shenleo, kaya nagalit siya nang marinig iyon. Hindi ko alam kung gaano kagaling si Dollar, ngunit ang kanyang banal na kaluluwa ng hayop ay ninakaw sa iba, at hindi ito isang marangal na gawa. Kahit na mayroon siyang isang mahusay na kaluluwa ng hayop, hindi siya maihahambing kay Shenleo. Namula si Hansen sa kahihiyan at naisip, "Oh Frenzy, hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. Paano ko hahayaan ang isang pagkakataon na tulad nito? At saka, kaaway ko ang anak ng langit." Nag-aalangan si Hansen kung sasabihin ba niya sa kanila na siya si Dollar, ngunit nagpasya siyang huwag na. Wala namang magagawa sa kanila iyon, pagkatapos ng lahat. Kabanata 15. Okay, here's the translated text, keeping the original tone and style. Patuloy na sinasanay ni Hansen ang Jad Esken at nagpapagaling nang makauwi siya. Tuwing 2 araw ay pumupunta siya sa santuwaryo ng Diyos upang tingnan ang tanso ngipin na hayop. Tumagal ng kalahating buwan ang hayop mula nang lunukan nito ang itim na kristal upang maging isang mutant na nilalang, ngunit ito ay kasing laki pa rin ng isang ordinaryong tanso ngipin na hayop, habang ang mga mutant na tanso ngipin na hayop na nakita ni Hansen ay 2 beses na mas malaki kaysa doon. Bilang karagdagan sa laki, ang isa na kanyang pinauunlad ay hindi rin masyadong malakas, hindi man lang malapit sa isang tunay na mutant. Kinuha ni Hansen ang kanyang alloy dagger at hinati ang leeg ng hayop, ngunit walang pinsala. Ang kanyang dagger ang nagka-chip. Kaya't medyo naiiba ito sa isang ordinaryong hayop. Nagbagong anyo si Hansen sa isang tagapagpatay ng dugo at pilit na sinira ang leeg nito. Patay na ang mutant na tanso ngipin na hayop. Walang nakuha na kaluluwa ng hayop. Kumain ng laman nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant na Geno Point. Ang tunog sa kanyang isipan ay nagpasaya kay Hansen. Maaaring magmukhang naiiba ito kaysa sa isang ligaw na mutant na tanso ngipin na hayop, ngunit ayos lang hanggat ito ay talagang isang mutant na nilalang. Ngayon, ang nagpapahirap sa kanya ay kung paano ibebenta ang mutant na tanso ngipin na hayop na ito. Talagang kailangan niya ng pera, kung hindi, maaari na lang niyang kainin ito upang makakuha ng mutant na Geno Point. Masyadong mapanganib para sa akin na ibenta ito na nagpapakita bilang si Dollar, ngayon na hinahanap siya ng buong kanlungan. Pero magiging problema rin kung ibebenta ko ito gamit ang aking tunay na pagkakakilanlan. Nagpa siya pa ring gamitin ni Hansen ang pangalan ni Dollar pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Nalulungkot si Su Xiaoqiao nitong mga araw.
Hiniling sa kanya ni Chin Zuan na hanapin si Dollar, ngunit hindi niya kilala si Dollar kaysa sa kanya, kaya ano ang dapat niyang gawin? Maaga ng umaga, natisod si Su Xiaoqiao sa isang bagay at bumagsak ng patag ang mukha niya. Sino ba ang gago na naglagay ng bato sa harap ng aking silid? Patay siya kung nalaman ko. Mas lalo pang nalungkot kaysa dati, nakita ni Xiaoqiao na mayroong isang bagay sa ilalim ng bato. Tiningnan niya ng mas malapitan at nakakita ng isang sulat at isang pakete. Ang sulat ay nagsasabi, mga paninda na nagkakahalaga ng 50,000 ang naihatid. Pantay na tayo. Kung gusto mo pa, pumunta ka sa Zephyr Valley bukas. Cash lang. Kahit na walang lagda, may nakaguhit na barya sa ibabang kaliwang sulok na nagpapakita kung kanino galing ito. Dollar. Natuwa si Su Xiaoqiao ngunit hindi nagsalita ng kahit ano sa pagkakataong ito. Tumingin sa paligid at nakitang walang tao, kinuha niya ang pakete at sulat at isinara ang pinto. Maingat na binuksan ni Su Xiaoqiao ang pakete at nakita ang isang mahabang piraso ng karne ng jerky na kasing laki ng 2 o 3 kagat. Kinain ni Su Xiaoqiao ang karne ng jerky at nilamon. Kinain ang laman ng mutant na tanso ngipin na hayop. Nakuha ang isang mutant na Geno Point. Nagulat si Xiaoqiao sa boses sa kanyang isipan, laman ng mutant na tanso ngipin na hayop. Kaya't si Dollar ang naghunt nito. Marami na siguro siyang nakuha ngayon na hiniling niya sa akin na magdala ng cash sa Zephyr Valley. Nang maisip ito, mas lalo siyang nagsaya dahil may hahatid niya ang mensahe ni Chin Zuan kay Dollar at makakabili ng mutant na karne mula sa kanya sa parehong oras. Maaga ng umaga, nagtungo si Su Xiaoqiao sa Zephyr Valley. Naghintay siya mula sa madaling araw hanggang sa tanghali ngunit hindi niya nakita si Dollar na dumarating. #T, niloko niya ako. Sobrang nagalit si Su Xiaoqiao kaya naghahanda na siyang umalis, ngunit narinig niya ang isang tao na nagsabi, nagdala ka ba ng cash? Nagulat si Su Xiaoqiao, lumingon siya at nakita si Dollar na nakasuot ng gintong baluti na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Kapatid, nagtago ka ba rito buong umaga? Sabi ni Su Xiaoqiao, nakatitig kay Hansen. Nagtatago ako rito simula kagabi. Alam mo naman ang nangyayari ngayon, at kailangan kong mag-ingat, walang pakialam na sabi ni Han Senador. Humahanga ako sa iyo, Dollar, pero wala ka talagang dapat ipag-alala. Sobrang nagpapasalamat ako na ibinebenta mo sa akin ang mutant na karne at hindi kita ipagkakanulo. Binigyan ni Su Xiaoqiao si Hansen ng thumbs up. Hindi ka panipaniwala na nakakayanan niyang manatili sa ilalim ng lupa buong gabi at buong umaga. Tiyak na hindi komportable iyon. Tigilan mo na ang kalokohan. Nagdala ka ba ng pera? Kumuha si Han Senador ng isa pang pakete mula sa hukay kung saan siya nagtatago at inilagay ito sa harap ni Xiaoqiao. Tiningnan ni Su Xiaoqiao ang loob ng pakete, na puno ng parehong karne ng jerky na kinain niya kahapon. Marami pang 5 libra ang laman nito. Masiglang tanong niya, Dollar, ginawa mo ba lahat ng ito mula sa mutant na tanso ngipin na hayop? Oo, nasa dito ang buong mutant na tanso ngipin na hayop. 2 milyon, at walang tawaran, sabi ni Han Senador. Well, 2 milyon ay okay lang. Ibinigay ni Su Xiaoqiao ang 2 tambak ng 10,000 piso kay Han Senador, ngunit nag-alinlangan kung talagang nasa doon ang buong hayop dahil dapat ay mas maraming karne. Napansin ni Han Senador ang kanyang pag-aalinlangan, kinuha ang pera at sinabi, ang karne ng jerky na ito ay ginawa sa tradisyonal na paraan, kaya medyo lumiit ito. Makatitiyak ka na nasa dito ang buong hayop. Ginawa ni Han Senador ang tanso ngipin na hayop na karne ng jerky para walang magtaka kung bakit napakaliit ng hayop. Siyempre pinagkakatiwalaan kita. Tumahimik si Su Xiaoqiao at sinabi, Dollar, dapat mong malaman na nagtatrabaho ako para kay Chin Zuan. May mensahe siya para sa iyo, gusto niyang bilhin ang banal na kaluluwa ng hayop ng dugo at gintong palakol na nakuha mo noong nakaraang araw, at makakapag-alok siya sa iyo ng magandang presyo. Oh, ano ba ang presyo? Interesado si Han Senador na ibenta ang gintong palakol dahil hindi ito gaanong madaling dalhin. Hindi pa siya nakakahanap ng pagkakataon na gamitin ito, kaya't nakalibing pa rin ito. Kailangan ninyong ayusin ito sa inyong sarili. Ako lang ang tagahatid ng mensahe, kibat balikat ni Su Xiaoqiao at sinabi. Kung makikipagkita ka kay Chin Zuan, sabihin mo sa kanya na kung talagang gusto niyang bilhin ito, maaari siyang magbigay ng presyo at maaari mong dalhin ito sa akin, magaan na sabi ni Han Senador. Masyadong mapanganib para sa kanya na makipagkita kay Chin Zuan. Kabanata 16. Okay, here's the translated text, keeping the original tone and style. Kinuha ni Hansen ang baluti ng kaluluwa ng hayop at bumalik sa steel armor shelter. Nang papasok siya sa gate, nakasalubong niya ang isang kakilala. Senador. Nagulat si Han Hao nang makita siya.
Hanhao, kilala mo ba si Asfrick? Lahat ng kasama ni Hanhao ay nakilala si Hansen at nakatingin kay Hanhao ng may pagtataka. Hindi, mali ka. Pero na, tumahimik si Hanhao at mukhang nahihiya. Walang pagbati, naglakad siya palampas kay Hansen. Hindi inaasahan ni Hanhao na nasa parehong kanlungan si Hansen at siya rin pala ang sikat na Asfrick. Kung malalaman ng mga tao na pinsan niya si Hansen, hindi maisip ni Hanhao kung ano ang gagawin sa kanya ng anak ng langit at ni Qin Zuan. Ngumiti ng mapait si Hansen at hindi inilantad ang kasinungalingan ni Hanhao. Dahil ayaw makipag-ugnayan sa kanya ni Hanhao, bakit naman niya sasaktan ang kanyang pinsan? Dahil may 2 milyon sa kanya, umalis si Hansen sa santuwaryo ng Diyos at bumalik sa bahay. Hiniling niya kay Mr. Zhang na tulungan siya sa mga legal na proseso tungkol sa lumang bahay upang maiwasan ang anumang karagdagang pagtatalo sa kanyang mga kamag-anak. Pagkatapos noon, nakaramdam ng mas nakaka-relax si Hansen. Maayos na ang lahat at mas magiging maganda lang ang buhay niya. Kapag nakaipon na siya ng mas maraming pera, makakapasok na si Han Yan sa isang pribadong paaralan, kung saan makakakuha siya ng mas magandang edukasyon kaysa sa kanya. Sa ilang mga piling paaralan, maaari pang ang matuto ng Hyper Geno Arts at magkaroon ng mas magandang simula. Gayunpaman, upang makapasok sa isang piling paaralan, ang pamilya niya ay dapat na maharlika. Kaya kailangan ni Hansen na makumplito ang isang ebolusyon at makuha ang titulo. Madali lang iyon para sa akin. Maaari pang ang makuha ko ang titulo ng banal na maharlika ng dugo kung gusto ko. Mataas ang espiritu ni Hansen. Kuya, nandito ka. Si Han Yan, nakasuot ng floral pajamas at may hawak na manika sa kanyang mga bisig, ay sumilip sa pinto at hinanap si Hansen. Nang makita si Hansen na nakaupo sa kama, tumakbo siya at sumandal sa kanya kasama ang manika. Masungit na bata, bakit gising ka pa? Kinurot ni Hansen ang maliit niyang ilong. Gusto niya na makinig ng kwento. Matagal na mula nang magkwento ka sa akin, at sobrang na-miss kita simula nang wala ka. Tumingin si Han Yan kay Hansen na may mga luhang mata. Lihim na nagbuntong hininga si Hansen. Simula nang makagraduate siya at makapasok sa santuwaryo ng Diyos, halos wala siyang oras para sa kanyang nakababatang kapatid na ikinasasama niya ng loob. Magkukwento ako kay Yan ngayon. Pinaupo ni Hansen si Han Yan sa kanyang kondongen, binuksan ang isang libro ng kwento at nagbasa ng mahina noong unang panahon. Pagbalik ni Hansen sa santuwaryo ng Diyos, nagpasya siyang manghuli ng isang primitive na nilalang upang pakainin na, hindi ka panipaniwala, ay magiging mutant sa loob ng kalahating buwan. Pero mas interesado si Hansen na malaman kung gaano katagal bago ito maging isang banal na nilalang ng dugo na siyang pinakakailangan niya. Medyo madali pa ring manghuli ng isang ligaw na mutant na nilalang, ngunit halos imposible na manghuli ng isang banal na nilalang ng dugo. Halimbawa, ang tagapagpatay ng dugo, hindi niya ito mapapatay kung hindi ito malubhang na sugatan ng anak ng langit. Sa sandaling lumabas si Hansen sa kanyang silid, hinayla siya ng isang tao. Lumingon si Hansen at nakita si Hanhao, na hinayla siya sa isang liblib na lugar. Matapos kumpirmahin na walang tao sa paligid, sinabi ni Hanhao, paano mo nagawa ang ganoong gulo? Hindi ka pa nagtatagal dito, at nagawa mo nang magalit sa mga gang ni na Qin Zuan at ng anak ng langit. Hindi ko sinasadya, walang pakialam na sabi ni Han Senador. Wala akong pakialam. Ikaw lang ang mag-isa sa mga ginawa mong katangahan. Hindi ka pinapayagang sabihin na pinsan kita o nakilala mo ako sa harap ng ibang tao. Kakasimula ko lang dito at may magandang kinabukasan, at hindi ako masisira tulad ng nangyari sa iyo, sabi ni Hanhao, nakatitig kay Hansen. Sige, hindi ko sasabihin. Alam ni Hansen na ang kanyang pinsan ay tumitingin sa kanya mula pa nang mag-aral siya sa pinagsamang sapilitang edukasyon, at wala siyang paraan para suportahan siya sa mga ganitong pangyayari. Siyempre, hindi rin siya obligado. Ayos na iyon. Huwag mong sabihin na kilala mo ako, muli pang sinabi ni Hanhao kay Han Senador bago umalis, natatakot na baka makita silang magkasama ng isang tao. Umalis si Hansen sa Steel Armor Shelter at nagtungo sa mga bundok. Hindi na niya planong manghuli ng mga tansong-ngipin na hayop dahil nakakain na siya ng sapat na karne nito at hindi na siya makakakuha ng primitive na Geno Point mula dito. Isa pang primitive na nilalang ang kanyang hinahabol. Maaari siyang kumain ng ilang piraso at makakabalik din siya ng isang buhay na nilalang upang umunlad. Pinili ni Hansen ang isang lugar na tinatawag na Barthrom Cave para manggaso sa pagkakataong ito. Isang liblib na yungib ito sa mga bundok kung saan nakatira ang mga primitive na nilalang, ang mga quartz scorpion. Dahil napakadilim at makitid sa Barthrom Cave, kahit na may mga kagamitan sa pag-iilaw, minsan ay mahirap pa ring makita ang mga quartz scorpion na nagtatago sa mga tunnel ng bato.
Kung makakagat ng mga scorpion na ito, 3 hanggang 5 minuto lang bago mamatay sa lason ang isang taong nakakuha ng pinakamataas na primitive na Geno point. Sa makatuwid, iilan lang ang pipili ng mga quartz scorpion bilang kanilang target. Gayunpaman, dahil may baluti ng itim na salagubang, hindi gaanong nag-aalala si Hansen dahil hindi malamang na makalapit sa kanya ang mga quartz scorpion. Pinili niya ang mga quartz scorpion dahil, una, madaling itago ang sarili mula sa publiko sa yungib. At pangalawa, ang isang quartz scorpion ay kasing laki lamang ng isang kamao, kaya madali para sa kanya na dalhin ang kanilang mga katawan pabalik, hindi katulad ng malalaking biktima na mahirap dalhin. Pangatlo, kung sakaling makuha niya ang kaluluwa ng hayop ng isang quartz scorpion, magkakaroon din siya ng malaking pera, dahil ito ay isang sandata na parang kutsilyo ng militar na may lason at napakatalam. Bilang isang primitive na kaluluwa ng hayop, halos kasing taas ng presyo nito ang isang mutant. Sa bibig ng yungib, tiniyak ni Hansen na nag-iisa lang siya at tinawag ang kanyang baluti, pumasok sa Barthram Cave na handa na. Dahil hindi gumagana ang mga modernong kagamitan sa pag-iilaw sa santuwaryo ng Diyos, nagdala si Hansen ng isang gawang bahay na sulok, na kung saan ay makikita lamang niya ang ilang talampakan sa kanyang harapan. Dahil sa mikas sa mga bato na sumasalamin sa ilaw, halos hindi niya makita ang mga nagtatagong scorpion. Flank! Di nagtagal, nakaramdam si Hansen ng pagtama sa kanyang paa. Tumingin siya pababa at nakita ang isang malalim na asul na scorpion na kasing laki ng kanyang kamao na tumutusok sa kanyang paa gamit ang buntot nito. Kabanata 17. Sa kabutihang palad, ang mga paa ni Hansen ay nakabalot din ng baluti, at hindi siya nasaktan ng buntot ng scorpion. Tumapak si Hansen sa quartz scorpion at dinurog ito. Patay na ang primitive na nilalang na quartz scorpion. Walang nakuha na kaluluwa ng hayop. Kumain ng laman ng quartz scorpion upang makakuha ng 0 hanggang 10 primitive na Geno point. Kinuha ni Hansen ang patay na scorpion, inilagay ito sa isang nakahandang bag, at naglakad ng mas malalim sa yungib na may bag sa kanyang likod. Dahil sa proteksyon ng baluti ng itim na salagubang, pinatay ni Hansen ang lahat ng quartz scorpion na nakita niya sa daan, at halos 100 scorpion ang nasa kanyang bag matapos siyang maglakad ng 1 oras. Georgie Porgy, Pudding and Pie, kissed the girls and made them cry. When the boys came out to play, Georgie Porgy ran away. Kinuha ni Hansen ang mga patay na scorpion habang kumakanta siya ng isang nursery rhyme. Kailangan magtrabaho ang kanyang ina para suportahan ang kanilang pamilya, at siya ang nag-aalaga kay Hanyan. Iyon ang dahilan kung bakit sanay siyang kumakanta ng mga nursery rhyme. Dollar! Narinig ni Hansen ang ibang pangalan na ibinigay niya sa kanyang sarili noong nagwawala siya. Nagulat siya, tumingin siya sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Nakaupo sa yungib ang isang babae na nasa 20s na nakasandal sa mga stalagmite, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Chin Zuan, sigaw ni Hansen. Hindi niya inaasahan na makita ang babaeng ito rito, lumingon si Hansen para tumakbo. Dahil sinaksak niya ito sa puwit, nagkaroon siya ng bangungot tungkol dito. Huwag kang umalis, wala akong pakialam sa sama ng loob sa pagitan mo at ng anak ng langit. At kahit na gusto kong maghanap ng gulo, hindi ko magagawa, mabilis na sabi ni Chin Zuan. Tumahimik si Hansen at tumingin pabalik kay Chin Zuan, na namamaga at masama ang pasa sa kanyang bukong-bukong. Malinaw na nakagat siya ng isang quartz scorpion. Biglang naisip ni Hansen na dapat ay maraming kayamanan si Chin Zuan dahil matagal na siyang nasa steel armor shelter at nais niyang umunlad gamit ang pinakamataas na banal na Geno point. Dapat ay mayroon siyang mga banal na kaluluwa ng hayop at napakaraming mutant na kaluluwa ng hayop. Sa puntong ito, nasugatan siya, at mukhang malubha. Marami siyang Geno point kaya maaaring hindi siya patayin ng lason ng scorpion, ngunit tiyak na naapektuhan ang kanyang kakayahang makipaglaban, o hindi man lang may galaw ang kanyang nasugatang paa. Kahit na ako ang nagsaksak sa kanya, agad niya akong sinagot at naging malupit sa akin mula noon. Kung maaari ko siyang blackmail ngayon, magiging kabayaran iyon sa aking paghihirap nitong mga buwan, naisip ni Hansen, nakangisi kay Chin Zuan. Parang nabasa niya ang kanyang iniisip, tinawag ni Chin Zuan ang isang kaluluwa ng hayop na may hugis ng isang lilang paro-paro, na nagbago sa isang lilang kutsilyo sa kanyang kamay. Alam mo ba ang pangalan ng kutsilyong ito? Tanong niya sa kanya nang may ngiti. Hindi ko alam. Napansin ni Hansen ang ningning ng kutsilyo, ngunit hindi niya ito tinawag para sa kagandahan nito. Dapat ay isang mutant na kaluluwa ng hayop ito at posibleng isang banal na kaluluwa ng hayop. Ang kutsilyong ito ay ang kaluluwa ng hayop ng isang masamang paro-paro, at may lason na may malakas na lason. Ikaw ang magpasya kung makakapigil ba ang iyong baluti sa aking kutsilyo. Nakangiti pa rin si Chin Zuan.
Hindi nakita ni Chin Zuan na namumula si Hansen dahil natatakpan ng kanyang baluti ang kanyang mukha. Masyado kang nag-aalala. Nagkita lang tayo at wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Bakit ko naman susubukang saktan ka? Maaaring hindi makapigil ang banal na baluti sa banal na kutsilyo. Hindi susugal si Hansen. Bukod dito, hindi naman talaga sila magkaaway dahil wala nang ginawa si Chin Zuan kundi magbanta ng ilang beses. Ang anak ng langit at ang kanyang gang ang talagang nang-api sa kanya. Ngumiti si Chin Zuan at binawi ang kanyang kutsilyo. Hindi ako makagalaw. Kung kaya mo akong ilabas sa yungib ng ligtas, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Bakit ka nag-iisa rito? Tanong ni Hansen, hindi agad pumayag. Curious siya kung paano nakarating si Chin Zuan ng napakalayo samantalang walang bakas ng mga quartz scorpion na nahuli sa daan. Noong una, gusto kong patayin ang isang mutant na quartz scorpion, ngunit mas matalino ito kaysa sa inaakala ko. Sinimulan niya akong atakihin, humihila ng ibang scorpion nang malapit nang maubos ang aking insenso, kaya hindi ako makalabas sa yungib. Hindi na ako kinatakutan ng mga primitive na scorpion nang maubos ang insenso. Nakapaglaban ako sa kanila ngunit nakagat ako ng isang mutant na quartz scorpion. Kaya ngayon, mas lalong hindi malamang makalabas ako rito. Tumingin si Chin Zuan kay Hansen at sinabi, hindi ba't nakipag-barter ka kay Su Xiaoqiao para sa pera? Ilabas mo ako at bibigyan kita ng ganoon. Nakagat ka ng isang mutant na quartz scorpion. Tumingin si Hansen sa kanya, natakot. Kung isang kagat lang ng primitive na quartz scorpion, hindi ako hihingi ng tulong, walang pakialam na sabi ni Chin Zuan. Alam na ni Hansen na ang insenso ang nagpigil sa mga quartz scorpion na lumapit kay Chin Zuan, at naisip niya na dapat ay ginamit niya ang parehong paraan. Ang hindi niya alam ay pinatay niya ang lahat ng quartz scorpion sa daan palabas. Kung alam niya, lalabas na siya mismo. Hindi mo ba pinatay ang mutant scorpion? Muling tanong ni Hansen. Oo, pero hindi ako nakakuha ng kaluluwa ng hayop. Walang makakakuha ng laman dahil puno ng scorpion ang lugar na ito, sabi ni Chin Zuan. Ilabas kita, hindi para sa pera kundi para sa isang mutant na kaluluwa ng hayop. Masyado kang sakam. Sulyap sa kanya si Chin Zuan. Miss Chin? Para sa iyo, wala lang ang isang mutant na kaluluwa ng hayop. Hindi ba mahalaga ang iyong buhay? Sabi ni Hansen. Sige na nga, tinitigan ni Chin Zuan si Hansen ng may pag-aalala. Napakaganda. May deal tayo, miss. Naglakad si Hansen ng mas malalim sa yungib. Kabanata 18. Ano ang ginagawa mo? Nakakunot ang noo ni Chin Zuan. Ilalabas kita pagkatapos kong kunin ang bangkay ng mutant na quartz scorpion na pinatay mo. Nagpatuloy si Hansen sa pagpasok. Maraming scorpion doon. Hindi mo ba kailangan ng insenso? Tumitig si Chin Zuan kay Hansen, naguguluhan. Bakit kailangan ng mga lalaki ng insenso? Umakyat si Hansen na may dalang giant blue scorpion na kasing haba ng isang talampakan sa kanyang kamay. Humagulgol si Chin Zuan matapos siyang pagmasdan mula ulo hanggang paa, naloko ako sa iyo. Napatay mo na ang lahat ng quartz scorpion doon, hindi ba? Matalinong babae. Ipinagpag ni Hansen ang mga patay na scorpion mula sa kanyang bag na mabilis na nag-ipon sa isang bunkan. Bagaman nahulaan ito ni Chin Zuan, nagulat pa rin siya nang makita ang dami ng scorpion na napatay ni Hansen. Unang inilagay ni Hansen ang bangkay ng mutant scorpion sa kanyang bag bago niya sinimulang punuin ito ng mga primitive na scorpion. May ilan pang hindi kasya, at hindi siya nagsayang ng mga iyon kundi kinain ang lahat ng laman hanggang sa malinis na niya ang mga ito. Kinain ang laman ng primitive na quartz scorpion. Nakakuha ng 4 na primitive na Geno Point. Wala akong nakitang katulad mo, handang kumain ng mga ganitong nakakadiring bagay. Hindi pa nakakita si Chin Zuan ng sino man na may magandang kagamitan ngunit nananatiling ganun katipid. Pero na, umupo si Hansen sa tabi ni Chin Zuan na nais siyang buhatin palabas sa kanyang likod. Dahil wala ng scorpion, makakalakad na lang ako palabas, sabi ni Chin Zuan. Pinangako mo sa akin ang isang mutant na kaluluwa ng hayop at hindi mo na iyon maaalis. Bakit hindi mo na lang sulitin ang serbisyo ko sa iyong nasugatang paa? Sabi ni Hansen. Tama ka, bakit hindi? Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, tumayo, at maingat na umakyat sa likod ni Hansen. Dahil sa baluti, hindi talaga nakaramdam si Hansen ng presensya ng kanyang katawan laban sa kanya. Naglakad siya palabas, dala si Chin Zuan na may bag sa isang kamay. Tinatayang nasa 100 pounds lamang siya na walang anuman para kay Hansen na nakakuha na ng napakaraming Geno Point. Hindi nagtagal ay nakalabas sila mula sa yungib. Saan ka pupunta? Tanong ni Hansen. Pabalik sa shelter, sabi ni Chin Zuan.
Tumigil na si Hansen sa pagsasalita at dinala siya patungo sa Steel Armor Shelter. Pagkatapos ng isang oras, ibinaba niya siya. Hindi na masyadong malayo mula sa shelter ngayon at maraming tao ang dumadaan dito. Maghintay ka ng sandali at pagkatapos ay hilingin mo sa kanila na dalhin ka pabalik. Inilatag ni Hansen ang isang walang laman na kamay kay Chin Zuan, ngayon, ang aking mutant na kaluluwa ng hayop. Humiling ako kay Su Xiaoqiao na magpadala ng mensahe. Bibilhin mo ba sa akin ang banal na kaluluwa ng hayop at kagamitan? Hindi nag-atubili si Chin Zuan bago niya ibinigay ang isang mutant na kaluluwa ng hayop na may hugis ng isang itim na pusa kay Hansen. Ano ang alok mo para sa gintong double-edged axe? Tanong ni Hansen. 2,000,000. Iyan ay isang piraso ng banal na kagamitan, habang ang 2,000,000 ay hindi pa nga makakakuha sa iyo ng mutant na kaluluwa ng hayop. Nakakunot ang noo ni Hansen. Maganda ang banal na kagamitan, ngunit hindi mo ito madadala sa totoong mundo, habang ang mga kaluluwa ng hayop ay magagamit sa labas ng santuwaryo ng Diyos. Iyan ang dahilan ng presyo. Kung magbebenta ka ng isang banal na kaluluwa ng hayop, bibilhan kita ng 20,000,000, paliwanag ni Chin Zuan. Isang mutant na kaluluwa ng hayop, dagdagan ng 2,000,000, sabi ni Hansen. Ang isang mutant na kaluluwa ng hayop ay hindi pwede. Bibigyan kita ng 5,000,000. Laman ng 2 mutant na nilalang at 2,000,000. Mas mataas ang hinihiling mo. Huling alok, 6,000,000. Sa wakas, hindi mo ito madadala sa labas, sabi ni Chin Zuan. Okay, ihanda ang pera. Sabihin ko kay Xiaoqiao kung kailan at saan tayo magpapalitan, sabi ni Hansen at umalis kasama ang kanyang bag. Talagang ayaw mong isaalang-alang ang pagbebenta ng banal na kaluluwa ng hayop. 20,000,000 ay isang paunang alok lamang. Maaari tayong pag-usapan pa, sabi ni Chin Zuan sa kanyang likuran. Walang paraan. Umalis si Hansen nang hindi huminto. Tumingin si Chin Zuan habang umaalis siya at naisip, mas matibay ang kanyang baluti kaysa sa sting ng Quartz Scorpion. Dapat din itong isang banal na kaluluwa ng hayop. Sino siya? Hindi siya mukhang sundalo. Wala siyang ideya. Bumalik si Hansen sa kanyang orihinal na anyo at bumalik sa shelter na may dala-dalang bag. Wala nang nagbabantay sa gate, matagal nang hinanap ang dollar at walang nahanap, kaya kinailangan nilang sumuko. Swerteng nakasalubong ni Hansen sina Han Hao at ang kanyang mga kaibigan muli. Masaya akong makita ka ulit, Asfreak. May dala kang puno ng bag. Ilan ang mutant na nilalang na nahuli mo? Pinaasar siya ng isang batang lalaki. Isa, tugon ni Hansen ng kalmado. Haha, nakakatawa ka. Kaya mo bang manghuli ng mga primitive na nilalang? Dapat puno ng mga itim na salagubang doon, nagtawanan ang batang lalaki, na nagdala sa lahat para tumawa. Walang naniwala na makakakuha si Hansen ng mutant na nilalang. Han Hao, huwag mong ipagkamali siya sa kahit sino. Kung kilala mo siya, magpakakaroon ka ng masamang kapalaran. Isang batang lalaki ang humampes kay Han Hao sa balikat. Walang paraan na makikilala ko si Asfreak. Mukhang nahihiya si Han Hao. Hindi sila pinansin ni Hansen at dinala ang kanyang bag pabalik sa kanyang silid. Itinabi niya ang mutant Quartz Scorpion at bibilhin ang lahat ng natitira kay Xiaoqiao. Kahit na maaari niyang i-evolve ang isang nilalang sa isang mutant sa loob ng kalahating buwan gamit ang itim na kristal, mas gusto niyang gamitin ang kristal para makakuha ng mga banal na nilalang. Kabanata 19. Sa gitna ng gabi, naglagay si Hansen ng isang bag ng mga patay na Quartz Scorpion at isang tala sa pinto ng silid ni Su Xiaoqiao bago siya kumatok ng ilang beses. Pagkatapos, nagtago siya sa isang eskinita malapit at siniguradong kinuha ni Xiaoqiao ang bag at tala sa loob. Lumabas na magandang pakikipagtulungan ito, at nakuha ni Hansen ang 6,000,000 ipinangako ni Chin Zuan at karagdagang 80,000 para sa mga Scorpion. Bumalik siya sa kanyang silid na may dala-dalang mga kahon ng pera at halos sumigaw sa tuwa. Kahit na noong buhay pa ang kanyang ama, hindi pa siya nakakita ng ganitong kalaking pera ng sabay-sabay. Umalis si Hansen sa santuwaryo ng Diyos na may dala ng pera, dahil ang tanging nais niyang gawin sa ngayon ay ibahagi ang kanyang kasiyahan sa kanyang ina at kapatid na si Hanyan. Sa wakas ay natapos na ang kanilang mga pagsubok. Ang 2,000,000 kinita niya noon ay ginastos sa pag-aayos ng issue tungkol sa lumang bahay, at ngayon ay maaari na niyang itago ang 6,000,000 para sa kanyang sarili, na isang ganap na ibang pakiramdam. Kahit na ang perang ito ay hindi pa sapat para sa mayayaman upang makabili ng isang luxury airplane, para kay Hansen, ito na ang pinakamalaking pera na nakita niya sa kanyang buhay. Nanay, yan, may ipapakita ako sa inyo. Hinailan ni Hansen sila papunta sa kanyang silid at ibinuhos ang pera sa kanyang kama. Saan mo nakuha ang ganito karaming pera?
Unang natakot si Luo Sulan sa halip na magulat, natatakot na baka may ginawa ang kanyang anak na mapanganib. Nanay, swerte lang ako na nakapatay ng isang mutant na nilalang at nakuha ang kaluluwa ng hayop kaya ipinagpalit ko ito para sa perang ito. Hindi naglakas loob si Hansen na sabihin ang totoo, natatakot na baka mag-alala si Luo Sulan. Hindi niya magawang ipagsabi ang tungkol sa itim na kristal dahil ang mahalagang batong iyon ay maaaring magdala sa walang kasalanang nagmamay-ari nito sa kulungan. Maaaring mawala ang kanilang buong pamilya kung kumalat ang balita. Senador, hindi mo dapat ibinente iyon. Maaari itong maging malaking tulong sa iyo, at makakaraos tayo, sabi ni Luo Sulan na may kalungkutan. Nanay, huwag kang mag-alala. Magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon. Kumain na ako ng laman ng mutant at nakakuha ng mutant na Geno Points. Sa hinaharap mas madali na akong manghuli at magiging mas mabuti ang lahat. Ngunit, nararamdaman pa ring masama ni Luo Sulan dahil hindi madaling pumatay ng mutant na nilalang. Para sa mga ordinaryong tao, malaking swerte na makapanghuli ng isa, parang nanalo sa loto, kaya maaaring wala ng pangalawang pagkakataon. Malapit nang magsimula si Yan sa paaralan, at ayokong pumasok siya sa isang pampublikong paaralan tulad ng ginawa ko, sabi ni Hansen. Tumingin si Luo Sulan sa kanyang mga anak na may mga luha sa kanyang mga mata, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko kayo nabantayan ng mabuti. Nanay, ikaw ay isang dakilang babae, at ikaw ang nagpalaki sa amin. Hayaan mong makapag-ambag din ako. Kinuha ni Hansen si Hanyan, Yan, tara na, kumain tayo. Ano man ang gusto mo ngayon? Sumiklab ang mukha ni Hanyan, gusto kong kumain ng sapphire ice cream. Sige, tara na at kumain tayo ng sapphire ice cream. Kinurot ni Hansen ang maliit na ilong ni Hanyan. Masyadong mahal ang sapphire ice cream. Hindi mo na kailangang gumastos ng labis. I-save mo ito para makabili ng karne. Isang beses lang. Umalis si Hansen, hawak ang kamay ni Luo Sulan. Huwag sabihin sa iba na nakapatay ka ng mutant na nilalang o na nagbenta ka ng mutant na kaluluwa ng hayop. Ayokong may mangyaring masama sa iyo, nagmakaawa si Luo Sulan sa kanyang anak. Mula nang magkaroon ng aksidente ang ama ni Hansen, nagbago si Luo Sulan. Ayaw na niyang mga siwa si Hansen kundi maging ligtas lang. Nanay, mag-relax ka. Hindi ko sasabihin ang kahit ano. Ikaw ang humawak ng pera at magpasya kung ano ang gagawin dito. Umalis si Hansen mula sa bahay na hawak ang kanyang kapatid sa isang kamay at ang kanyang ina sa kabila. Ang sapphire ice cream ay sikat sa buong alyansa at napakamahal din. Kahit ang pinakamurang uri ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000. Laging kumakain ng sapphire ice cream ang mga anak ng kanilang mga kapitbahay. At sinubukan na rin ni Hansen ito ng ilang beses noong siya ay mas bata. Gayunpaman, nang ipanganak si Hanyan, nalugi na sila, kaya hindi na nila kayang bilhin ang mga ganitong luho. Dahil sa impresyon na masarap ang ice cream, hindi na naaalala ni Hansen kung ano ang lasa nito. Nang dumating ang tatlo sa Sapphire, puno na ang lahat ng upuan, at may mahabang linya para bumili ng ice cream. Tara, sa itaas tayo. Bago pumasok si Hansen sa tindahan, nakita niyang halos walang tao sa ikalawang palapag, kaya naisip niyang pwedeng umakyat ang mga babae at umupo habang siya ay nakatayo sa pila mag-isa. Sa hagdang bahay, nahadlangan siya ng isang waiter. Pasensya na, hindi ka pwedeng umakyat, sabi ng waiter. Bakit? Wala bang mga upuan sa itaas? Nakakunot ang noo ni Hansen. May paghamak at di pasyensyang tono, itinuro ng waiter ang isang anunsyo sa pader, dapat ay narinig mo ang aming patakaran kahit na hindi ka pa nakatikim ng aming ice cream. Tumingin si Hansen sa anunsyo na nagsasaad para sa mga distinguished at aristocrats lamang at naintindihan niya kung ano ang tinutukoy nito. Kaya't ang ikalawang palapag ay isang lugar na eksklusibo para sa mga may pribilehiyo, at hindi pinapayagan ang mga ordinaryong tao na pumasok. Walang duda na mas maganda ang dekorasyon sa ikalawang palapag ngunit napakabihira ang mga tao. Hindi na namin kailangan ng upuan. Maghihintay na lang kami dito, at ikaw na ang kumuha ng ice cream para kay Yan, sabi ni Luo Sulan, sinusubukang iwasan si Hansen. Go na ako. Ngumiti si Hansen at pumunta sa likod ng linya. Mukhang wala siyang pakialam, ngunit biglang nahawakan siya ng isang aspirasyon. Ano bang espesyal sa mga distinguished at aristocrats? Balang araw ay magiging akin ang lahat ng iyon at higit pa. Hindi na ako papayag na hadlangan ako ng stupid na anunsyo na ito. Wala pang bakanting upuan nang dumating ang kanyang turn na bumili ng ice cream, kaya kinailangan ni Hansen na mag-order para sa takeout. Bago umalis, tumingin siya muli sa anunsyo para sa mga distinguished at aristocrats lamang. Kabanata 20.
Kinabukasan ng umaga, si Hansen ay nasa tren patungo sa teleport station, kasama ang maraming pasahero na may parehong destinasyon. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang bumili ng teleport device, kaya kailangan nilang pumasok sa santuwaryo ng Diyos gamit ang pampublikong teleport station. Ngayon, mukhang masama ang mood ng konduktor. Habang malalim ang pag-iisip ni Hansen sa kung ano ang gagawin sa santuwaryo ng Diyos, isang malakas na pagyanig ng tren ang nagdulot sa lahat ng nakatayo na mahulog sa mga gilid. Dahil hindi siya nakatutok, hindi sinasadyang nadaganan ni Hansen ang isang bagay na malambot. Sa hindi sinasadyang paghawak upang makuha ang balanse, nakaramdam siya ng kakaiba dahil ang kanyang hawak ay mas malambot at mas malambot pa. Nalaman niya na siya ay bumangga sa isang babae na nakasuot ng uniforme ng militar, at ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang dibdib. Bastardo! Nagalit ang babae at mabilis na siniko siya ng matigas. Kung hindi siya nakapag-block, tiyak na mawawalan si Hansen ng kalahating mukha. Agad niyang itinaas ang isang braso upang harangan ang suntok, naramdaman ng matinding tama sa kanyang braso at hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Lumingon ang babae at matinding tumitig kay Hansen. Sa isang sulyap, sinabi niya, "Ikaw. As. Chin Zuan." Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit sumigaw si Hansen sa takot. Ang babaeng ito na nakasuot ng uniforme ay ang babae na nagbigay sa kanya ng palayaw na as freak. Hindi inaasahan ni Hansen na si Chin Zuan ay narito rin sa Roca Planet at mukhang nag-enlist siya sa army. Ang pagiging bahagi ng militar ay hindi kakaiba sa alyansa dahil lahat ng lehitimong residente ng alyansa ay kailangang magsilbi ng hindi bababa sa 5 taon pagdating ng kanilang ikwentyo. Kapag umabot na si Hansen ng ikwentyo, magiging sundalo rin siya kung walang espesyal na dahilan na hindi siya magsilbi. Nakilala ni Chin Zuan si Hansen, ngunit hindi siya nagpasimula ng laban. Tiningnan lang niya siya ng malamig at bahagyang may disgust. Naisip ni Hansen na, dapat akala niya akong pervert ngayon. Hindi ko siya masisisi. Sinaksak ko siya sa puwit at ngayon, kung ako siya, iisipin ko rin ang parehong bagay. Napakaraming planeta sa alyansa, paano nandito si Chin Zuan? At ano ang pagkakataon na magkikita kami at nagawa ko pa ito sa kanya, naisip ni Hansen na may kalungkutan. Walang magagawa, kailangan niyang hayaan ang sitwasyong ito na umusad. Sa alyansa, hindi pinapayagan ang pananakit sa iba. Ayaw ni Chin Zuan na gumawa ng eksena, kaya tiningnan lang siya ng masama at hindi na siya kumilos pa. Naramdaman ni Hansen ang goosebumps mula sa kanyang titig at agad na umalis sa tren nang makarating siya sa teleport station. Sa kanyang sorpresa, sumunod si Chin Zuan sa kanya. Ang mga aso ay hindi makakatulong kundi kumain ng tae. Akala ko inosente ka lang, pero sa katotohanan ay isa kang nakakadiring tao, matigas na sabi ni Chin Zuan. Nakita mo ang nangyari. Ang tren iyon, at maraming iba ang nahulog din. Coincidence lang iyon, sabi ni Hansen na may ngiti. Maniniwala ka ba sa akin kung ako ang nasa kalagayan mo? Malamig na tanong ni Chin Zuan. Ano ang gusto mo? Nakilala na siya ni Chin Zuan bilang bastardo, kaya't wala ng dahilan para magpaliwanag. Talagang walang hiya ka, na walang pagsisisi sa ginawa mo. Tiyak na hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa mo ang ganito. Nakita na hindi magsusorry si Hansen, nagalit si Chin Zuan, akala mo madali lang na ipasa kita sa pulis. Hindi ganon kadali. Hindi kita kayang bugbugin dito, pero sa santuwaryo ng Diyos, ibang kwento na iyon. Pupunta ka roon, di ba? Hihintayin kita. Agad na umalis si Chin Zuan at ang mga sundalo ay bumati sa kanya, magandang umaga, Station Master. Nagtaka si Hansen at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Halos gusto na niyang umiyak. Ang lahat ng teleport stations ay pag-aari ng sistema ng militar. Bawat istasyon ay may garrison na nakatalaga, at ang station master ang punong tagapagpatupad ng garrison. Narinig ni Hansen na ililipat ang dating station master, at hindi niya akalain na si Chin Zuan ang magiging bagong station master, kahit sa kanyang pinakamasamang pangarap. Nagkaroon si Hansen ng masamang pakiramdam tungkol sa buong bagay. Bilang station master, tiyak na alam ni Chin Zuan ang kanyang mga pinagdaraanan. At hindi na rin posible para sa kanya na gumamit ng ibang teleport station. May 3 pampublikong teleport station sa Planet Roca, ngunit ang dalawa ay masyadong malayo, at hindi siya pwedeng gumugol ng 2 araw sa paglalakbay. Pumasok si Hansen sa santuwaryo ng Diyos nang pumasok si Chin Zuan sa kanyang opisina. Nagpasya siyang maghintay hanggang umalis siya sa shelter bago siya nag-teleport pabalik sa bahay. Walang pagkakataon si Hansen na hadlangan siya ni Chin Zuan. Kumuha siya ng ilang meat jerky na gawa mula sa mutant scorpion at umalis si Hansen sa steel armor shelter. Naubos ko ba ang aking swerte nang makita ko ang itim na kristal?
Naisip ni Hansen na nalulumbay. Hindi siya nakalayo bago makita sina Son of Heaven at ang kanyang gang na nakatayo sa labas ng shelter na nag-uusap. Wala siyang interes na makipagkita sa kanila at naglakad siya sa kabilang daan. Gayunpaman, tinawag siya ni Luo Tianyang mula sa likuran, Astrid, halika dito. Nang walang pag-alinlangan, napilitan si Hansen na lumingon kay Luo Tianyang, naguguluhan. Tawagin kita, halika dito at magkakaroon ka ng swerte. Kumaway si Luo Tianyang sa kanya na may ngiting malupit. Walang dahilan. Hindi ako malakas, kaya ko lang talunin ang mga ordinaryong nilalang at hindi ko nga kayang makipaglaban sa mga primitive na nilalang. Natatakot akong hindi kita matulungan. Alam ni Hansen na hindi kailanman maganda kapag tinawag siya ni Luo Tianyang. Tagilid na ang dila. Gusto mo bang masaktan? Sabi ko, halika. Tumingin si Luo Tianyang kay Hansen na may madilim na mukha.